Muntik na tayo mabuti ng ulan. So meron pala ako ditong old na glass plant natin to. So yung natirang soil ilalagay ko lang. Hindi ko sure kung sa labas ko siya a freshman. Dito yung mga seeds ng mga... So ito na po yung ating final product na i-transfer. Usually naiiwan ko po yung mga gamit. Look at that. Hi and welcome back to the vlog. So, kamusta po kayo? Today is Saturday. It's my rest day. Wala po akong pasok. Although, naging medyo busy po ako sa work recently kasi nagturo po ako sa university. So, I gave a lecture about antimicrobial resistance. Kaya medyo wala pa akong boses kasi tuloy-tuloy po yung lecture, mga 3 hours. And yan, medyo nakakapagod and nakaka-drain ng energy, to be honest. Although 3 hours lang siya, but yung preparation, it took me more than 5 days or maybe 2 weeks. But naisipan ko, pumunta lang na lang siguro. Siguro punta na lang tayo sa mart para bumili ng mga halaman. Yes, naisipan ko mag-makeover ng ating balcony kasi medyo mainit na. I mean, it's not really hot katulad sa Pilipinas. So, bali nagta-transition ang weather from late winter to spring. Kaya, I think it's the perfect time para i-makeover natin yung balcony. Nandito po yung balcony ko sa labas. So, ipakita ko po sa inyo yung mga nabili kong halaman kahapon. And today, dadagdagan natin siya kasi nag-iisa lang siya ngayon. Ito po yung halaman na nabili ko. Please let me know in the comments kung anong species po ng halaman ito. So, medyo makapal po yung leaves niya. I took a botany class when I was a freshman agriculture student sa UP. So, we studied this variegation, the types of leaves, but I already forgot. Tapos may kasama na siyang pot, but bumili rin ako ng kanyang sariling pot kasi ita-transfer ko siya. Ang katabi niya is patay na roses. Matagal na siya sa akin. Since lumipat ako dito, ito na yung nandiyan. Samahan niyo po akong bumili ng mga halaman, ng garden soil para magkaroon naman ng buhay itong ating apartment. Springtime, parang uulan po ngayon. Lakas po ng hangin dito. Tingnan niyo po. Medyo madilim po ang kalangitan. Ayan o, parang babagsak ang ulan. Ang dilim-dilim. Sana hindi ako abutin ng ulan. So, i-check ko muna po yung schedule ng bus. Tutuloy ba ako? Kasi sobrang lakas po ng hangin. Tapos, parang anytime bubuhos na yung malakas na ulan. Kapag ganito yung view mo everyday, no? Katabi lang mo yung forest. Sobrang nakaka-relax. Kahit gaano ako ka-busy sa work kapag dumadaan ako dito. Parang lahat ng stress ko nawawala. Similar sa Korea, meron din silang separate lanes for bicycles and yung pavement for pedestrians. May bagyo ba? Ang laki ng ibon, ano kaya to? Hindi naman siya uwak. Parang hybrid ng uwak. Dito na tayo sa supermarket. Bibili na tayo ng mga halaman. Yan, nandito na po tayo sa loob. Yan, nandito na tayo. Kuha tayo ng may gulong. Hanapin lang natin yung mga halaman. Ito na ang mga halaman. Pili po kayo kung anong gusto niyo. Ito, hindi ko maintindihan kasi naka-Latvian. Pero mukha siya mga orchids. Tapos ito mukhang mga bulbs. Pwede kaya ito sa balcony ko. Ayun, ito yung bulaklak niya. Ito tig to 2 euros lang. 2 and 39. Ito siya sa loob. Ito yung nabili ko, yung medyo mas malaki. 9.99. Tapos yung maliit is 6.99. Ano kayo bibilhin ko? What about this? Sige, kunin natin ito.
Um, okay ba yan? Ano? Ito, mukhang maganda to. Ito, kukunin ko po siya. So, yung dalawa na yung halaman natin sa ating basket. And then, bili rin tayo ng pots. Kasi kailangan ko ng mas malaking pots. Mas malaki ba to? Wala akong mapili eh. Siguro yung black na nga lang. So, kukunin ko po ito. At saka, isa na ito. Di ko na kukunin tong parang gabi or parang monstera. Next time na lang siguro. Medyo mahal pala siya, $12.99. Tapos actually, nandito yung mga seeds ng mga vegetables. Ito, chives. Sabi ni ChatGPT, nag-grow daw ang chives sa medyo malamig. Kasi late spring po ngayon. Or late winter. So, hindi ko alam kung anong itatanim ko kasi medyo malamig po. Baka mamatay lang sila kapag in-expose ko sila sa outside. Ito pwede ko isabit sa may balcony. Medyo mahal ba? $6.49. Fans din dito. Kunin ba natin? $1.79. Pangbungkal ng lupa. Siguro kukunin ko is wala. Mag-accumulate lang sa bahay. Kailangan ko ba ng pang spray? $1.69 din to. Ito, parang growing set. Pwede mong i-grow dito yung seeds before mo i-transplant. So yeah, maraming supplies dito na 40% off. Ito, pwede siyang ihang sa balcony. Individual pots na kagaya nito. Para saan po ito? Parang ganito. Plant stick. Pwede ko siya ilagay sa loob ng bahay. Ito, magkano kaya to? Parang pwede akong gumawa ng box garden bed. Parang ganito siya. So, pwede kong ilagay sa balcony. So, lalagyan ko siya ng mga gulay. Parang okay sana to. Mas malaki. Ito siya. Kasi hindi ko nga sure kung tutubo siya sa panahon ngayon. Medyo malamig pa po kasi. So, hindi ko sure. Yung mga indoor plants pa lang na-secure natin. So, we have the rose and yun. Ano pang kailangan natin? Wala na akong kailangan. Ayun lang. Bili tayo ng bread. Kasi merienda po natin. Last time, bumili ako nitong coffee press. Maliit yung nabili ko. Dapat pala yung mas malaki na. And look at this one. Ano kaya to? Ciabatta. They also have baguette. Ito. Andito yung mga cakes. Strawberry cake, chocolate cake. Wow, mukhang masasarap mo. Ang laki niya. Pampadiabetes. Bawal tayo dyan. Merong small cafe dito sa gilid kaso hindi sila open today. Ang dami nilang Latvian bread dito. So merong mga rye bread, whole wheat bread. Parang bihira ko makita ang white bread dito. Lagi silang whole wheat bread. Ito yung Latvian bread po. Parang ano to, biskotso ba yung tawag sa atin ito? Toasted bread. Tapos may vegan options din. Tapos ito may mga chips. Ano kayang kukunin ko dito? Ito na lang, cinnamon roll.
Tapos na po tayo mag-shopping ng mga halaman and pauwi na tayo ng bahay kasi uulan daw po. So ayoko mabasa ng ulan. And magtatanim pa tayo ng halaman sa loob ng balcony. Tara na po magbayad sa counter. Malapit na pong umulan. So ito yung counter. Pila tayo sa number 3. Ito lang talaga yung sinadya ko dito. Yung mga halaman. And 10 minutes na lang, parating na yung aking tram. So, nandito na tayo sa tram station. And dala ko na po yung pinapangarap kong mga halaman. Ipakita ko po sa inyo pagdating ng bahay. Kasi ngayon is nakalatag po siya sa floor. Nabili ko na yung halaman. Uuwi ko na siya sa bahay. Mukha siyang plastic pero totoo po siya. Muntik na tayo mabuti ng ulan. So, simulan natin ang pagtatanim. Labas tayo sa balcony. Sana huwag tayong abutin ng ulan sa labas. Kita niyo po sobrang dilim. So, dala ko na yung mga halaman. So, meron pala ako ditong old na gloves. Ito yung gagamitin natin para protektahan yung kamay natin. May nabili pala akong garden soil sa Remy. Ang gagawin ko lang is ita-transplant ko itong halaman dito sa mas malaking pot. So ang gagawin natin, ita-transplant natin to dito. So i-transfer lang natin dito yung garden soil. So yan, kapag halos 90% na ng pot is covered na ng soil, okay na yan. Next one is, ito, itatanim ko siya dito. Sa maliit na pot. So yung natirang soil, ilalagay ko lang dyan. So may nabibili palang compost sa Remy. 5 liters na po siya. Tapos dito ko siya ilalagay. So, na-transfer ko na po yung halaman sa new pot. So, lilinisin ko lang yung pinagkalata natin dito. So, ito yung sitwasyon. Dito ako nagtanim kanina. Tapos, naiwan ko dito yung rose. So, babalikan ko siya. Hindi ko sure kung sa labas ko siya ilalagay or sa loob ng bahay. But yeah, plano ko, pupunuin ko siya dito ng halaman. Dito pupunuin ko siya ng mga salads and herbs. Tapos may nabibili sa Remy ng isinasabit dyan. So next time, ayun yung bibili natin. Tapos pasok na tayo sa loob kasi malamig po ngayon. So ito na po yung ating final product na i-transfer ko na yung mga halaman sa new pots na may compost or parang garden soil. Wala po akong paborito sa kanila. Lahat gusto ko. So, ayan. Bumili po tayo ng 3 plants sa Remy. So, this one is 9.99 euros. This one is like 3.99. This is the cheapest. So, this one is like 12.99 euros. And may kasama na siyang stick. Nilipat ko lang siya sa pot na ganito. In the meantime, dito muna sila sa may kitchen. Ayun po, magme-merienda lang po ako kasi nagugutom na ako. So, bumili tayo ng cinnamon bun or cinnamon rolls sa Remy. And magtimpla tayo ng kape. Minsan nakaka-discourage din gumawa ng mga contents kasi parang wala naman nakaka-appreciate. I mean, kahit wala naman sigurong manood, okay lang. Ang importante, may napapaglibangan ako. Kasi po, bilang nasa ibang bansa, wala po ako masyadong new friends and community dito. I try to enjoy new hobbies like ito, pagbili ng mga halaman. Kasi I feel like I need more greens sa bahay para nakaka-relax kahit nasa loob lang ako ng bahay. Yeah, timpla lang po tayo ng kape. In the future, plano kong i-transfer itong mga halaman sa balcony para doon tayo magkwentuhan, doon tayo gumawa ng content, doon tayo
kakape sa labas kapag medyo okay na yung weather kasi po I feel like it's still very cold. Yung average po recently is mga 2 or 3 degrees Celsius. Tapos, so because of the wind gusts, it mas malamig dahil sa lakas po ng hangin. Ang hangin po dito is like 33 kilometers per hour. So, sobrang lakas po talaga. Kaya kailangan ko din ng windbreaker dito. Hindi po ako mahilig bumili ng mga gamit. But for plants, yes. Kasi kapag naglilipat po ako ng bahay, usually naiiwan ko po yung mga gamit. And kapag plants, parang okay lang. Tapos ibibigay ko lang siya sa kapitbahay kapag umalis na ako ng apartment. Yeah, timpla na tayo ng kape. So galing po siya sa rin. Look at that. So, magtimpla tayo ng Americano. Gamit itong nabili nating French press or coffee press mula sa Remy. So, this is like 300 to 400 ml. So, para sa isang cup, ang gamit ko is 1 teaspoon. Okay na yan. Parang mas sumasarap po yung kape at tinapay kapag umuulan. Hindi po ba? Transfer ko lang po itong ating kape sa mug. Di ko alam kung effective ba talaga to sa pag-filter out ng mga coffee granules or yung coffee powder. Lagyan natin ng konting milk. Nagustuhan ko talaga yung mga packaging dito kasi sobrang linis po. Tsaka na-prevent or na-avoid niya yung contamination. Kasi maganda yung Tetra Pak niya. Tingnan niyo po. Fresh milk po yan. Hindi po siya yung ultra, UHT milk, ultra high temperature pasteurized milk na nabibili po sa atin sa Pilipinas. Kasi po, ang totoong fresh milk, dapat may shelf life siya na up to 7 days. And kapag more than that, at nasa room temperature po, hindi po yun fresh milk. Ano po, UHT milk po ang tawag doon. So yan, lantakan na natin itong cinnamon at baka tumigas nakakadaldal ko dito. Para na ako nagkafe. Iniintay ko po talaga yung ulan. So ito yung sitwasyon ngayon habang nagkakape tayo malapit sa balcony. Stale. My rating for this bread, 3 out of 10. So ito yung expectation ko. Nandito siya.